Malamig po ba ang gabi ngayon? Alam ko po ay handa po tayo na mapakinggan ang biyaya at katapatan ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Parang tinatamad pa po ata mag-amen. Ano? Pero nandito pa rin po tayo sa biyaya ng Panginoon na pag-usapan pa rin po natin that God is faithful. Part 2 na po to. At patuloy nating maintindihan at damhin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang salita, no? Yun sa first Sunday po ng July. Ngayon po, August na. Merry Christmas po. Unahin ko na kayo kasi next month, September na. So, tapat po Panginoon sa kanyang mga salita, maging sa kanyang mga pangako, of course. Kaya nga po, nandito po tayo sa gabing ito dahil may mga pangako po tayong pinangahawakan sa buhay natin, maging sa pamamagitan ng kanyang salita nating pinagbubulayan, patuloy na inaaral upang lahat ng mga pangako ng Panginoon ay makamtan po natin at makita nating tinutupad ng Panginoon. Kayo po ba excited na makarinig ng isang pangako tapos sinihintay nyo na ito ay matupad? Hallelujah. Ako po nung second year high school po ako, sabi ng tatay ko, pag gumarit daw po ako ng high school na may medalya, gusto ko nang bumili nun eh. Basta gumarit daw po ako ng fourth year na may medalya, meron daw po akong Volkswagen. Ibibili daw po niya ako ng second-hand Volkswagen. Second year high school, di naman po ako marunong mag-drive. So, kada gabi po, parang ini-imagine ko na ako yung nagda-drive na. Pero hindi natupad. Pero may ginawa sa akin ng Panginoon. May ginawa po ang pangakong yon sa buhay ko. Tumino po ang aking pag-aaral. Nag-focus po ako sa pag-aaral. Hindi ko po alam sa AUF, bago ka pumasok sa top 20, kailangan first year pa lang, top 20 ka na. Third year pa lang ako nasama sa first section. So, wala na ako. So, hindi ko alam. Kaya nga, tapos, ang mga klase mo parang hindi natutulog. Sa pag-aaral, ako ay tulog na tulog. Pagbukas pa lang ng libro, unang pahinga pa lang, ay pahina, tulog na ako. Alam niyo yun? Okay. Sabi ko, doon nga po, sa klaseng yon, doon ko na sinasabi, at tinatanong sa mga classmates ko, sino ang nag-formulate ng pag-aaral? Kada exam po kasi, inuulit-ulit ko yun eh. Isang kaklase ko, pinatos ako. Sabi niya, Garcia, bakit mo tinatanong? Papatayin ko lang kasi pinapahirapan ako. Pero tayo po, no, may mga pangakong Panginoon sa kanyang salita, at sa buhay po natin, tutuparin po ng Panginoon. Dahil ang karakter ng Panginoon ay hindi nagsisingaling. He is always faithful maging sa kanyang karakter. Tapos, He is faithful till the end. Kaya nga po, wag din po kayong uuwi kasi till the end, malalaman niyo po ang pangako ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Kaya po ngayon, pag-usapan po natin sa part 2, yung unang topic po natin, God is faithful to provide. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us. Allow us, Lord, na patuloy naming maintindihan ang iyong salita, maging, Lord, sa pagtupad sa mga nais namin sa buhay namin, na ikaw, O Diyos, ang patuloy na nag-provide, that you are faithful with this, at patuloy naming maintindihan ang lahat ng iyong salita upang sa lahat ng ito makasunod po kami. Lahat ng pagpapala, O Diyos, ay inaasam namin dahil nandoon ang presensya mo. Sa lahat ng pagpapala mo, O Diyos, nais namin na ang aming pananampalatay mag-increase. Sa lahat ng biyaya mo, O Diyos, ay makita namin ang katapatan mo sa bawat isa. Lord, as we pray, allow us, Lord, na sa gabing pong ito, patuloy na mag-increase ang aming pananampalataya as we listen to your word. Be with us, O God, and bless us. This we ask in Jesus' name. Amen. So God is faithful, no, to provide. Although ito po, it speaks about blessings, pero hindi po sa lahat ng
inaakala nating pagpapala ay pagpapala na galing at kinalugdan ng Panginoon. Kaya nga po pag-uusapan po natin ang mga bagay na to. Although nandito po tayo, no, at nag-provide na po ang Panginoon, by the way. Una, nag-provide po siya ng gising kaninang umaga. No, sa bawat gising may pagpapala, may blessing, sabi nga. Amen. Tapos hindi lang po yon. Pinuno po yung ating sarili ng kalakasan, kaya nga po nakarating tayo dito. And praise God po, hindi po tayo linagnat, although nag-uulan po, no? Healthy po tayo. At hindi lang po yon, hindi po kayo nakakatulog sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Nakatulog na po kayo kaninang tanghali, di po ba? So wala pong tulugan sa 2 oras. Ay, 3 oras pala tayo nga kasi gabi na. Amen. Nalungkot po sa 3 oras. So gawin natin 4 na oras. Sige. Genesis 22:14 said, "So Abraham gave that place a name, the Lord provides." No, ito po ang kabanatang ito, yung verse na po to ay katatapos lang po na i-offer ni Abraham si Isaac. Kasi po ni-require ng Panginoon na i-offer kay Abraham na i-offer ang kanyang one and only son. O actually, yung mahal na mahal niyang anak. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, i-offer mo yung anak mo, whom you love. Okay, although nandun na po si Ismael, pero pinipinpoint po ng Panginoon na si Isaac po ang i-offer. So sumunod po si Abraham, no, at early in the morning, nag-prepare, sinama yung mga, si Isaac, tapos yung servants niya. Tapos nung malapit na po sila sa mountain na sasabihin ng Panginoon, which is the Mount Moriah, ito rin po yung mountain na kung saan tinayo yung Jerusalem Temple ni Solomon, sa Mount Moriah po yan. Pero galing po sila sa Beersheba, it's about 70 to 80 kilometers away. So naglalakad lang po sila for about 3 days. Nung nandun na po sila, after 3 days na paglalakad, nakita na ni Abraham yung mountain at sabi ng Panginoon, sige, dyan mo i-offer. Okay? Alam ni Abraham na si Isaac ang i-offer. So nung nakita na ni Abraham yung lugar, sabi niya sa servants niya, dito lang kayo, kami ng anak ko, mag-worship sa mountain na yan at babalik kami. Okay? Nandun na yung faith ni Abraham. I-offer si Isaac, pero yung word niya, babalik kami. Okay? So, nandun na yung faith niya. So, nung inilipat na sa donkey, yung mga kahoy na panggagatong para sa sacrifice, so marami-rami po to, si Isaac about 20 plus na edad nito, o mga 30 plus. Medyo mama na rin, hindi po siya paslit, kasi nga hindi makakaya yung mga kahoy na dadalhin para panggatong sa isang taong i-offer. Although, wala pong tao pa na during that time na pino-offer ang Panginoon. Okay? So it's a test. Of course, test lang kasi alam niyo na yung kwento. Di po ba? Di po ba namatay si Isaac dyan? See, alam na natin yung kwento. Kasi nga po, kung hindi pa natin alam ang kwento at naabangan natin, ba't yung si Isaac? Ba't di na lang yung servant? O kaya yung katulad ng kapitbahay mo na masungit? Parang gano'n, ba't pa yung si Isaac na mahal ni Abraham? Pero tinitest lang po, of course, ng ating Panginoon, si Abraham. So umakyat po sila, dala yung kahoy na panggatong at yung apoy na gagamitin. Na habang sila'y naglalakad paakyat sa bundok, na ang bundok niyan ay Mountain of the Lord o Mount Moriah, sabi ni Isaac na kanyang anak, nandito na yung mga panggatong, nandyan na yung apoy, asan yung sacrifice? Sa una pa lang, sinabi ni Abraham that God will provide. Ipo-provide ng Panginoon. Okay? So, Jehovah Jireh, ang ibig sabihin po ng God will provide. So, nung pagdating po nila, hindi rin alam ni Isaac na siya pala ang i-offer. So, tinali ni Abraham, hiniga, nung uundayan na ng saksak, papatayin si Isaac, sabi ng Panginoon, wag mong sasaktan. Tapos po, nakakita po si Abraham ng ram, lalaking tupa ng edad
isang taon pataas. Kapag po isang taon pababa, ang tawag pa dyan is lamb. So, ang nakita po, nakasabit yung kanyang sungay sa bush at nakita ni Abraham at yun po ang inoffer ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Abraham dito, inulit, so Abraham gave that place the Lord provides. Even today, people say, on the mountain of the Lord, He will give us what we need. Hallelujah. Actually po, ang ibig sabihin po ng Jehovah Jireh, the Lord will see to it. In other translations po, in other meaning, God sees the need and He meets the need. Nakita ng Panginoon pangangailangan at ipoprovide din ang pangangailangan. Okay? Dahil ang Panginoon nakita niya yung lahat ng bagay. Nakikita rin ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. On Mount Moriah, God asked Abraham to give up everything, but at the last moment, God supplies a ram. Right there, Abraham learned something we still need to know today. God is faithful to provide. Are you with me? Ready na po ba kayo? Okay, ito po tandaan nyo. When you are on your own mountain, a place of testing, waiting, or luck, remember this, God's provision may come at the last second, but it never comes late. He's still the Lord that provides. Siya pa rin ang ating Diyos. Kung noon kay Abraham nag-provide, maging sa atin sa gabing ito, pagpo-provide ng Panginoon. Kaya don't just pray for provision, trust the provider. Huwag po yung blessing ang habulin lang natin. Habulin po natin yung blesser. On the mountain of the Lord, He will give us what we need. Kaya nga, we just need to trust and obey God. No, just like Abraham, sumunod si Abraham, pinagkatiwalaan ni Abraham ang Panginoon, kaya nga po nag-provide ang Panginoon doon sa kanyang pangangailangan. Actually po, sa faithfulness po ng Panginoon, ito lang po ang kailangan. Makipag-cooperate lang po tayo sa Diyos. At hindi po tayo mawawalan. Sa lahat ng nais ng Panginoon, sumunod lang po tayo. At hindi po tayo mapapahamak. No, just like Abraham, hindi po siya napahamak. Although, kay Abraham, sabi noong Hebrews 11, nananampalataya siya, kahit mamatay o mapatay niya si Isaac para i-offer, bubuhayin siya ng Panginoon. Although wala pa pong record during that time na may binuhay magmuli. Pero si Abraham nanampalataya na kung ang Panginoon nagmilagro at their old age ng anak, si Sarah, naniniwala siya na galing si Isaac sa ating Panginoon at kanyang ibalik. Ganun po yung grabing pananampalataya meron po si Abraham. Kaya, ready na po ba kayo? Upang tayo naman po matuto kung paano po tayo sumunod at magtiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. God is faithful to provide, which means He knows what you need before you ask. So, bago pa lang. Actually, bago ka pa lang bigyan ng pangalan, alam na ng Panginoon kung ano pangalan mo. Kaya nga po, ang Panginoon, alam niya na ang pangalan ko, Pogi. Kayo lang hindi nakakaalam. Kasi sa lugar po namin, no? Kasi po, 5 po kami magkakapatid, 4 po, puro babaeng kapatid ko. Only son po ako. Siyempre, walang katulad. Actually po, maging ang mga pinsan ko ngayon, sa edad kong ito, ang tawag pa rin sa akin, Pogi. Hindi ko lang alam kung totoo, pero bahala kayo. Okay? Alam na, kung ano, yung pangalan nyo nga, alam niya. Okay? Alam din niya yung last breath mo. Kayo nga, hindi nyo alam kung kailan yung last breath. Ang alam nyo lang, yung bad breath. Pero yung last breath, hindi nyo alam. Alam nyo ba kung kailan yung huling hininga nyo na gagawin dito sa mundong ito? Alam nyo ba yung last day nyo na? Pero alam ng Panginoon. Alam din ng Panginoon kung mabubuhay pa tayo tomorrow, kung sa pagtulog natin, hindi na tayo magising. Alam din ng Panginoon. Maging sa mga problema natin, hindi naman nasusurprise si Lord sa mga problema natin. Tayo na-surprise, pero si Lord hindi. Hallelujah. Maging sa mga pagpapala, no? Hindi nasusurprise ang Panginoon, ang laki ng hinihingi mo.
Hallelujah. Pero hindi na surprise ang Panginoon kasi ang alam niya, ikaw yung anak niyang bilmo ko. Kaya ang dami mong inihingi. Pero ang Panginoon, mabuti ang Panginoon. He always provides. Kaya nga po, before na sabihin mo pa yung mga pangangailangan mo, alam na ng Panginoon. Hallelujah. Ito ang tanong. Alam mo ba sumunod? Kasi He is our Lord. We are His servants. So kung magpa-provide ang Panginoon, ready ka na mag-increase ang faith. Ready ka na dagdagan mo yung oras. Kasi the more na dinadagdag ka ng Panginoon, dagdagan mo rin yung oras mo kay Lord. Hallelujah. Ready ka doon. O sabi ko na wala Ay, sabi po ng Matthew 6, para po ma-persuade pa po kayo, Matthew 6, 7 and 8, sabi niya, and when you pray, no, hindi po if ito, when. Ibig sabihin, expected po sa mga anak ng Diyos ang nananalangin. Okay? Kaya nga, kapag ikaw ay manalangin, yan po yung Tagalog niya, do not keep on babbling like pagans. No, yung babbling, yung meaningless words na sinasambit. Okay? Na paulit-ulit. For they think they will be heard because of their many words. Kasi nga po, pagan Pagan God. Hindi naman nakakarinig yan. So, paulit-ulit talaga. Try mong makipag-usap sa taong bingi. Kung kaya mong sabihin yung isang bagay na gusto mo ng isang beses lang. Hindi ka marunong mag-sign language. Kahit anong gawin mo, hindi ka maririnig. Baka nakatanga lang siya sa'yo kasi nagsasalita ka, hindi ka niya marinig. Okay? Kaya nga, they keep on telling the word, paulit-ulit, dahil nga ang Diyos na pinaglilingkuran nila, dahil pagan God ang wino-worship nila at kinakausap nila, hindi talaga marinig. Pero ito, try mo. Yung tatay mo o yung katabi mo na lang, paulit-ulit mong sabihin sa kanya na pahinging 10, pahinging 10, pahinging 10. Paulit-ulit. Anong gagawin mo? Parang yung nagbabarko pa ako sa communication. Kasi po, during my time, siyempre, oldies pa yung mga communication during that time. Wala pa yung cellphone talaga. Nagsi-start pa lang ata yung cellphone nung pang-apat na barko ko. So, radyo ang gamit. So, tatawag yung barko sa Manila Radio, i-connect ng Manila Radio sa telepono para yung misis mo o yung mahal mo sa buhay, makausap mo, na yung sa bahay nyo gamit na telepono, pero ikaw gamit mo radyo. Kaya nga hindi pwedeng magsabay yung pag-uusap o salita kasi hindi kayo magkakarinigan. Kaya kailangan mong maghintay. Halimbawa, kumusta ka na? Over. Yan. Roger, okay lang ako. O, pangalan pa nga, Roger pa no? Okay, ganun yung style. One time, nakikinig kami kasi nga, dalawa yung receiver ng barko. Pwede mong pakinggan yung Manila Radio, pwede mong pakinggan yung kausap. Sabi nung sa Pilipinas, padalan mo naman ako. Ubus na yung allotment. Tapos sabi nung sa barko, ano? Di ko marinig. Padalan mo naman kami. Dito, ubus na yung allotment namin. Padalan mo na kami ng pera. Ano? Di ko marinig. Sabi ganon. Sumagot niyo sa barko, padalan mo raw. Ay, narinig mo ba? Sabi nung kausap. Oo. Di ka magpadala. Okay. Pero ang Diyos, hindi po siya ganyan. Naririnig niya po yung mga bawat sinasabi natin. Kaya nga sabi ng verse 8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Bago kung ba sabihin, alam na ng Panginoon, ang tanong eto, do you trust the Lord na kaya niyang i-provide ang pangangailangan mo? Do you really eager to have His presence while you are praying? While you are praying, talaga bang ang dinidesire mo yung presence niya o yung prayer request mo lang? Kasi the reason kung hindi ka nagpipray with a sincere heart sa ating Panginoon, you are not actually praying. Kapag hindi taus-puso ang panalangin mo sa ating Panginoon, ibig sabihin nito, hindi ka talaga nananalangin. Dahil ang Panginoon, alam niya yung tibok ng puso natin. Alam niya yung motibo at likaw ng bituka natin at puso natin. Kaya nga kapag ang panalangin mo ay para lang sa mga kapritsyo mo, para lang sa mga bagay na gusto mo,
pero hindi mo dinidesire yung presensya, maging yung instruction ng Panginoon sa buhay mo, ang tendency, you're not really praying. Hallelujah. Kakaintindi po ba tayo dito? Hallelujah. Pero walang masama sa repeated prayer. No, yung sa umaga po, pinagpipray natin, Lord, protect me, protect my family, and we declare that no weapon formed against us shall prosper. Paulit-ulit po yan every morning. Wala pong masama dyan. Pero yung paulit-ulit, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. Paulit-ulit. Hindi lang 10 beses. Baka 20 times mo na sinabi para lang lumaba yung sinasabi mong prayer time. Tapos ito pa, ay Lord, may nakalimutan pa pala ako. Ballpen, wala na pala akong ballpen, pahingi ng pambili ng ballpen. Ay Lord, meron pa. Para mong ginawang genie si Lord o kaya ATM. Buti pa sa ATM, nagdi-deposit muna bago mag-withdraw. No, yung anak namin, tuwang-tuwa during pandemic, no, yung pag mag-withdraw ka sa ATM, sinama siya ng misis ko. Pag withdraw, may lumabas na pera, sabi ng anak namin, Mami, try it again. Isa pa, kasi may lumabas try again. Okay? Akala niya, basta na lang lumalabas yung pera. Parang gusto rin natin yun, no? Walang deposito, labas lang ng labas. Pero hindi naman ganun ang sistema. Hallelujah. Kakantindihan po ba tayo dito? So wala pong mali doon sa repeated, pero yung meaningless, ang pinag-uusapan po dito, yung bubbling words, yung repeated, yan, tutuloy. Yung paulit-ulit na panalangin na wala namang meaning, na hindi bukas o hindi bukal sa loob mo, at na parang sinabi mo lang, para masabi mo lang na mahaba ang panalangin mo. Hallelujah. Lahat naman dito nananalangin. Tingnan mo yung katabi mo. Nananalangin na siya. No? Hallelujah. Amen? No? He knows. Alam na ng Panginoon. Merong missionary from Africa ang nag-pray, Lord. They prayed. Sabi niya, Lord, magpadala po kayo ng feeding bottle. Kasi nga po, meron silang orphanage sa Africa na meron silang sanggol, day old lang. So, kailangan nila ng feeding bottle. Tapos sabi niya, padala ka rin, Lord, we are praying na magkaroon din mag-provide din po kayo ng detergent soap para po mapalaban yung mga damit nila. Alam mo, they just prayed. And after 2 days, dumating yung package from USA. May feeding bottle. May mga detergent soaps. Ano to? Ilang araw bago dumating yung package from USA. So alam na ng Panginoon, 2 days before, alam ng Panginoon na magpipray ka o nagpray sila, kaya nga ahead of time, nagpadala na ang Panginoon. Are you with me? Hallelujah. Alam na ng Panginoon yung pangangailangan mo, kapatid. Ang kailangan lang, meron ba tayong pagtitiwala sa ating Panginoon? Do we really seek His presence sa ating pananalangin? Hallelujah. Kaya nga mabago po yung pananaw natin, no, sa pananalangin. So kung alam na ng Panginoon yung ating mga pangangailangan before saying the word, tuloy natin sa verse 25. Therefore, kaya nga po nag-therefore siya, no? Kasi nga po, alam na ng Panginoon yung panalangin natin, I tell you, do not worry about your life. No, wag ka masyadong mag-worry sa buhay mo. Tingnan mo, no? Wala naman po ata dito malnourished, no? Kasi tayo kung kumain 3 times a day, plus 3 snacks. Okay? Hallelujah. Pag ganito. Sabi po nila, kapag nag-gym ka, medyo may slim ka. Okay? Nag-gym naman po ako. Pero hindi ako na-slim kasi nakaupo lang po ako sa gym. Nanonood. So hindi po siya gano'n. No? Yung buhay po natin, importante po yan. Pero wag po tayong mag-worry. Kasi sabi po niya, nagwo-worry po tayo what we will eat or drink. Okay? Or about your body, what you will wear. Pero actually, sa panahon pong ito, ang dami na nating damit. Kasi nandyan na po si ukay-ukay. Okay? Actually, yung mga cabinet po noon, hindi naman ganun kalalaki. Alam ko, may mga cabinet. Alam yung cabinet na may pag binuksan, ay may salamin sa pintuan, pag binuksan mo,
may nakahanger, tapos may mga nasa side. Ang tawag ata dyan, China cabinet. Ay, hindi. Aparador? Okay, hindi ko alam, no? Pero noon, sa bahay, parang isa lang eh. Ngayon, may mga walk-in closet pa. Sosyal. Tapos ito, ang dami, because of RTW, nagmurahan ng damit, naging available mga damit, kaya yung mga damit mo, hindi na magkasya sa aparador. Hindi katulad noon. Kailangan ka pumunta sa mga tailoring para magpagawa ng pantalon, ng polo. Hallelujah. Okay? Pero eto, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-worry sa mga bagay na, is not life more than food? May buhay po tayo. Hallelujah. Kung ang Diyos nakapag-provide ng buhay sa atin, sino po dito yung kayang magpabuhay ng patay? Sino yung kayang, ganito na lang, magbigay buhay? Meron po ba dito? Pero si Lord nag-provide na. May buhay po tayo. We can choose, we can think. Naisip niyo po ba na bakit yan ang apelido nyo? Naisip niyo na? At yan ang pangalan nyo? Naisip niyo na? Ako, ang tagal ko nang iniisip yan, bakit di ako mulak? Sabi ko sa nanay ko, Nay, ba't di ka nag-asawang mulak? Para lang naman sana magmukha akong bulak. Kasi po, kaidaran ko si Aga Mulak. No? Hallelujah. Okay? And body more than clothes. Okay? Nag-provide po ang Panginoon. Okay? Eto, yung mga bagay, kapag nawawala sila, doon lang natin na-appreciate. Pero pag nandyan sila, hindi natin sila hinahanap. Are you with me? Okay? Pero ito, look at the birds of the air. No? They do not sow or reap or store away in barns. No? Wala silang kamalig para pag-stakan ng kanilang mga naani. Hindi nga sila nagtatanim eh. Hindi nga sila nag-harvest. Yet, your Heavenly Father feeds them. Pinapakain sila ng Diyos Ama. Nakakita na po kayo ng mga ibon na, anong tawag natin? Maya? O denas. Yung mga kulay brown na lumilipad, hindi naman nila problema. Yung kanilang kakainin. No? Na-provide ng Panginoon. At ang dami rin na. No, hindi sila nag-iisa. Wala kang nakitang, lalo na pag September, na nag-iisang ibon. Dahil sinabi niya na namatay na yung mga kasama niya kasi wala nang makain. Wala. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, yet your Heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Hindi ko sinasabing walang kwenta yung mga ibon. They were created beings by God. Pero sinasabi ko, kung ang mga ibon pinapakain ng Diyos, tayo pa. Yung mga ibon, walang ganong relasyon sa Diyos. Hindi nga binigay ang buhay ng ating Panginoon sa mga ibon eh. Ibinigay sa mga tao. Kung napaka-importante ng buhay ng isang tao sa Diyos, hindi pa tayo pakakainin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, mukhang mas may pananampalataya pa yung mga taong tambay. Kasi yung mga taong tambay, nag-expect sila bukas, kakain din sila kahit wala silang ginagawa. Parang mas mataas pa yung faith nila eh. No? Wala na silang trabaho, hindi sila nagtatrabaho, tambay lang. Pero umaasa sila, bukas, kakain din naman sila. Hallelujah. Pero sa totoo lang, mga anak ng Diyos, mga pinagpala yan. Amen. No, ibig sabihin, pagbukas mo ng ref, talang makikita mo, ang daming laman. Puro bote ng tubig. At least may tubig. Pero hindi lang yun. Tingnan mo sa mga ref ng mga Kristiyano, talagang puno ng laman dahil di tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kung nga yung mga ibon pinagpapala ng Diyos, tayo pa kaya? Kaso nga lang ito,
Kaya lang po tayo, ang dami nating kailangan at tumatas ang kailangan kasi nga po, tinatas nyo yung standard of living nyo. Kaya ako nasabi to kasi nagbabarko po ako dati. So alam ko yung mga anong klaseng damit ang medyo bigatin. Okay? Pero nung wala na ako sa barko, doon ako nagsimulang magdamit na mukhang tao. Kasi na-realize ko, mas mura pala polo noon kaysa sa mga polo shirt na gawa ng Giordano. Tapos yung mga pantalon noon, mas mura ang slacks kaysa sa 501. Kasi noon, basta naka-insert ka, naka-polo shirt na Giordano, naka-501, formal ka na. Tapos naka-Nike, Air Max, okay? Paldo na. Pero nung binihisan ako ng misis ko, nagmukhang tao ko, di ba? Hallelujah. Hindi lang yan. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Tinatawag po tayong those who accepted Him and believe Him, He gave the right to become children of God. Meron bang tatay na hindi marunong mag-provide? Yung loving father, na hindi marunong mag-provide sa kanyang mga anak. Hallelujah. Verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Actually, kapag nag-worry ka parate, yung stress hormone mo nare-revive. At yung dun actually, nagtitrigger yung mga cancer cells. Okay? So kung ang pag-worry, hindi nakakadagdag ng buhay, wag ka na lang mag-worry. Actually, according sa mga psychologists, ang mga worries natin, 90% dyan, hindi naman legitimate. Mga 10 or 6% lang yung talagang worries. Pero, nagme-major tayo dun sa 90 na hindi naman talaga actual worry. Nakuha niyo ako? Nangyari na sila, wino-worry pa natin. Pero sabi ng Panginoon, eto, why do you worry about clothes? See how the flowers of the fields grow. They do not labor or spin. Okay? Kapag nag-worry tayo, actually, hindi natin pinagkakatiwala ang buhay natin sa ating Panginoon. Kapag nag-worry tayo, sinasabi natin that we are in control. Kapag relax lang tayo, at pinaandar natin, pananampalataya natin sa ating Panginoon, we are telling to ourselves that God is in control. Kaya nag-worry tayo at matas ang worry. Kasi nga po, sinasabi natin, kontrolado natin lahat. Pero hindi natin kakayanin yan. Kaya nga sabi ng Panginoon din, patungkol sa mga damit, yung mga flowers in the fields, hindi nga yan nagtatrabaho, pero kapag nagsimulang mag-bloom yung mga flowers nila, namamangha ka sa ganda nila. Kahit yung mga bulaklak lang na tinatawag na pang-alas 10, di ko alam kung bakit alas 10 ang tawag doon, pero alas 7 nakaganon na. Di naman alas 10 talaga. Alam niyo po yon? Hindi ko po alam bakit tinatawag na alas 10. Sana yung alas 10 nandun na, pero hindi naman Umaga pa lang nakabuka na sila. Pero I don't know. But ang tanong ito, they do not labor or spin. Okay? Hindi nga sila pag-iikot-ikot lang. Hindi nga sila nagpe-perform Pag ganun-ganun lang sa hangin. Mga ibon, pakanta-kanta lang. Kapag mo sabihin sa akin, by the way, baka sabihin nyo, wag na tayo magtrabaho. Yung mga ibon, lumilipad yan. Pinupuntahan yung supply. Hindi sila nakaupo lang sa banda at padadala ng Panginoon. Nandito pa ba ako? Are you with me? Okay. 29. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor, ibig sabihin sa kanyang kayamanan na taglay, was dressed like one of these.
Hindi nga nakapagdamit si Solomon na napakayaman during his time. Napakatalino, pinakamayamang hari during his time. Pero sabi ng Panginoon, hindi nga siya nakapagsuot ng ganun kagandang damit na katulad ng mga flowers na basta na lang tumutubo sa mga bundok o sa mga gubat, pero ang gaganda ng linalabas nilang bulaklak. Hindi ko alam kung lahat mahilig sa bulaklak. Hindi ko alam. Siguro mga babae, no? They love flowers, lalo na yung roses. I don't know. Pero kung titingnan nyo, kung if you nature lover kayo, kapag panahon ng mga pagbubloom ng mga bulaklak, mamamangha ka na lang. No? Actually, in Europe, meron na ata doon na isang field, iba-ibang kulay ng tulips. Alam mo yung tulips? 2 labi. Okay. Bulaklak po yan, bulaklak. Hindi ko lang po ma-describe kasi hindi ako marunong mag-drawing. Okay. 30. This is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Will He not much more clothe you, you of little faith? Kaya nga po, kapag yung inahabol natin, yung pagkain, yung damit na susuot natin, ang tawag po dyan, little faith. Hallelujah. No, kapag nag-worry tayo na mas mataas sa mga bagay na yan, ang tawag po dyan, little faith. In 31, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans runs after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Kasi nga yung mga pagans, alam nila hanggang dito lang ang buhay nila. Hindi sila naniniwala that they will live in eternity. Pero tayo, alam natin na mabubuhay tayo for all eternity kasama ang ating Panginoon. So, huwag tayo mag-focus sa mga damit-damit. Hallelujah. Sa totoo lang, sasabihin ko na po sa inyo, hindi lahat ng oras bagay sa atin. Ay, lahat ng oras, lahat ng uso, bagay sa atin. Naniniwala kayo? Kasi po ang SM kasi, kapag nag-display yan, ang gaganda ng katawan ng manikin eh. Tapos bibili ka. Pag uwi mo, pag suot mo, hindi pala bagay sa'yo. Alam mo kasi yung sa manikin, ayoko magsalita, baka mabato ako eh. Okay, kaya nga pag ganun mo, hindi naman bagay, wala naman. Okay? Kasi nga, you worry too much about what to eat. Hindi ka marunong mag-diet. Hallelujah! Hallelujah. Okay. Pero anong advice ng Panginoon? Okay? Sabi niya, and your heavenly Father knows what you need, that you need them. Okay? Alam ng Panginoon. Okay? Yung mga bagay na kailangan natin. Pero ano ang advice ng Panginoon? In verse 33, but, eto na, yung but. Okay? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. As you seek the presence of God, may mga bonus, may mga biyaya. Kahit hindi mo hingin, bibigay ng Panginoon. Ay talaga? Actually, marami tayong hindi hiningi, binigay ng Panginoon. Yung mga damit nyo, actually, minsan din nyo na pinagpipray kung mabibili nyo, hindi. Basta sinukat nyo lang, ay ito, bagay sa akin. Kulay pink. Hallelujah. Pero actually, marami tayong actually, na tulad kanina, di naman namin pinagpray, may magpapakain sa amin sa Shakey's. Busog po ako ngayon. Kaya kahit alas 9, pwede. Hindi naman namin hiningi kay Lord. No, Lord, kakain kami sa Shakey's mamaya. Wala, may nag-invite lang sa amin. Nakakain tuloy ng masarap na pizza. Kaso isang hiwa lang. Pero may manok naman. Hallelujah. Hindi namin hiningi, pero binigay ni Lord. Hindi nyo naman hiningi na makakupo kayo sa church na may aircon. Pero kung mag-pray kayo, makakatulog kayo sa gabing ito, palagay ko, mali ang prayer nyo. Hallelujah.
Okay? Kaya nga, but seek first His kingdom. Ano yung kingdom ng Panginoon? It's about righteousness. Sabi na Romans 14:17. It's about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. This is about the kingdom. Okay? Ngayon, in 34, balik tayo sa Matthew 6:34. Therefore, nag-therefore ulit. Meron ng but sa 33. Meron pang therefore sa 34. Kaya nga, in-emphasize ng Panginoon yung mga bagay na to. Kaya nga, pagbigyan natin ng Panginoon. Pansinin din natin. Therefore, do not worry about tomorrow. Bukas pa yun. Okay? For tomorrow, we worry about itself. Hayaan nyo kasi nga po, sa bawat problema natin, inaharap natin per day, hindi per tomorrow. Hindi rin per yesterday. Yung problema inaharap natin every day. So yung magiging problema bukas, ibigay mo na kay Lord. And the Lord will give you wisdom upang ma-overcome natin yung mga bagay na mangyayari bukas as we entrust our life to the Lord. Each day has enough trouble for its own. Hayaan nyo muna. Hallelujah. Kasi hindi nyo rin alam kung magigising kayo, di ba, para bukas? O, wag muna kayo mag-worry. Ang i-worry nyo muna, yung pagtulog nyo mamaya. Hallelujah. Amen? Kakaintindihan po tayo dito? So sa lahat ng pagkakataon, si Lord nandun. Kaya nga, bukas, kung bukas, ang pinagpipray na natin as we declare it na matagumpay din tayo bukas dahil kasama natin ang Panginoon sa araw na to. Amen? Kasi ang panalangin natin is, let your will be done on earth as it is in heaven. Eh sa heaven, kontrolado niya. Okay? Kaya nga sa lahat ng nais ng Panginoon, magkipag-cooperate lang po tayo sa Kanya. So stop chasing, start seeking God. God knows your need before you ask, and He is faithful to meet it one day at a time. Therefore, before, in Psalms 139, verse 4, before a word is on my tongue, Lord, you know it completely. So bago pa lumabas talaga, alam na ng Panginoon. Kasi nga po, we were created by God. Alam niya. Alam niya yung kahinaan natin, alam niya yung kalakasan natin. Kaya nga, bago pa dumating si Judith mo. Kilala niyo si Judith? Yung sa electric bill. Yung sa apartment. Yung sa water bill. Yan, Judith. Hallelujah. Alam na ng Panginoon na meron kang babayaran. Just trust Him. Alam niya, nung nag-start na ako mag-full-time sa ating Panginoon, wala pa akong allowance. Ang allowance ko lang na 600 pesos a month. Ang apartment namin, 3,000 pesos. Wala rin trabaho ang misis ko during that time. 600 pesos a month. Allowance. Ang babayaran naming apartment, 3,000. Sobra-sobra, di po ba? Pero wala po kaming buwan na tinawag ang may-ari ng apartment. Sinasabi namin, pass po muna kami ngayon, hindi kami makabayad. Wala pong ganon. Actually, one day before, tumatawag na kami sa may-ari ng apartment. Punta na po kayo sa apartment namin, babayad na po kami. Ganon katapat ang Panginoon. Hallelujah. Apartment pa lang, kulang na. Wala pa kaming pagkain. Pero pinrovide ng Panginoon. Hallelujah. So pray with peace, not pressure. God knows what you need before you ask, and His faithfulness isn't late. Yes, darating tayo dyan. May mga bagay na binibigay pa na pinaparanas sa Panginoon, pero yung panalangin mo, dumarating sila sa tamang panahon ng Panginoon. Pangalawa, okay lang po? Medyo natagalan ako. Mas matatagalan ako sa point 2. God is free to provide, which means He supplies abundantly, not barely enough. Hindi yung sakto lang. Abundantly. No, sabi ng Panginoon in John 10:10, I have come to give you life abundantly. Hallelujah. Kaya nga kung nagpo-provide ng Panginoon, sobra-sobra, no? Abundantly. Kaya nga si Elijah, during the time na nagpunta siya sa Sarephat, no, for about 2 years, or hindi ko alam kung ilang taon pa, pinapakain ng Panginoon, pero hindi sila nagkulang. Pinrovide ng Panginoon na sobra-sobra pa. Hallelujah. Amen? So Philippians 4:19, and my God shall supply all. Kaya nga abundantly. The word is all.
Okay? So lahat ng ating kailangan o pangangailangan, according to His riches in glory by Christ Jesus. Ibig sabihin, according sa abundant glory, ibig sabihin, pag glory pinag-uusapan, it's about God's power. Hindi nalilimitahan ang power ng Panginoon. Hindi rin nalilimitahan ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga, we need to entrust everything. Don't limit God to barely enough. He supplies abundantly because His resources never runs out. Hallelujah. Hindi yan nauubos. Hindi katulad ng mga ATM natin. Kada withdraw, ubos ng ubos, kaya chinecheck mo agad kung meron ba nagpadala, meron ba? No, chinecheck mo. Hallelujah. Pero si Lord, di niya chinecheck yung ATM niya. Sobra na itong anak kong ito, daming inihingi. Kawawa naman ng iba. Okay, walang ganon. Kasi nga po, yung resources ng Panginoon never runs out. Hallelujah. No, pag-usapan po natin yung wedding at Cana. Okay? Naimbitahan po sina Jesus together with His disciples at si Mary. No, naimbitahan. So, nagkaroon ng problema during the course ng celebration. Kasi nga po, ang wedding ng isang Hudyo, it will last for 7 days. 1 day doon sa ceremony, tapos for about 6 days yung celebration. Okay? Or after ng ceremony, celebration na. So, ang ina-expect talaga, 7 days na celebration. Hindi lang po puro kain yan. And during Jesus' time, yung pong kinasal, kailangan estimated niya ang mga bisita at estimated niya ang gastusin. So, hindi basta-basta mag-ahanda yan na sakto lang. Kailangan talagang maraming surplus. Kasi nga po, maapektuhan ang reputasyon ng pamilya ng lalaki. Lalaki po ang nagpo-provide. Okay? Maapektuhan yung reputasyon niya sa community. Hindi lang sa pamilya, sa community. So, mababali tayo, magba-viral yan. Okay? So, nagka-problema in John 2:3, said, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Okay? Wala na. During Jesus' time, talagang, mga Hudyo, importante talaga yung wine. No? Pero hindi naman to talagang lasingan, no? Kasi galit din naman yung mga Hudyo sa mga lasenggo. Kaway-kaway sa mga umiinom. Hallelujah. Pwede bang makita yung mga umiinom na kamay? Praise God, wala. Pastor, wala ngayon, bukas pa. Okay? So, nawalan ng alak. So sabi ng Panginoon, woman. Although yung woman na to hindi pag-disrespect sa kanyang nanay, kay Mary, pero sinasabi, madam. Okay? Hindi niya tinatawag as mother, madam. Okay? Or mom. Why do you involve me? Ikaw yung relatives eh. Hindi ko naman relative yan. Okay? Why do you involve me? Sabi ni Jesus, my hour has not yet come. Hindi pa ganap yung oras. Wala pa yung oras na magre-reveal ako kung magpapakilala ako. Okay? Kasi nga, hindi rin natin alam kung ilang araw yung celebration na, no? Kung 2 araw pa lang, 3 araw pa, hindi natin alam. Kung patapos na yung celebration, hindi natin alam kung anong araw. Okay? Pero, ang problema, ubos na yung alak. Okay. His mother said to the servants, do whatever he tells you. Okay? So, si Mary, posible, na may idea na siya kasi anak ng Diyos to. Kaya alam ni Mary na hindi anak ni Joseph si Jesus. So, posible during the time na namatay na si Joseph, kaya nga during Jesus' time, wala nang pangalang Joseph, maagang namatay si Joseph. So, nakikita at na-experience o na-witness ni Mary na si Jesus kaya mag-provide. Kapag kulang na ng tinapay, siguro mananalangin lang si Jesus. Nakikita ni Mary, nagkakaroon ng tinapay. Hallelujah. Gusto niya makasama si Jesus. Bisa akong taban eh. Okay. Pero sabi ni Jesus, no, in verse 7 to 8, Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim, and then he told them, now draw some out and take it to the master for the banquet. Okay. Yung pinunong sinasabing fill the jars, okay?
Ito yung mga jars na ginagamit for ceremonial cleansing o yung panghugas ng paa, panghugas ng kamay. Okay? 6 yun, stone jars na naglalaman daw ng mga 20 to 30 gallons of water. Pero take note the word. Fill the jar with water so they fill them to the brim. Si John, minention niya yung to the brim. Kumbaga, hanggang sa labi. Okay? Hanggang yung isang patak na lang, apaw na. So, pinapatunayan lang ni John na sa milagrong ito, makikita kung sino si Jesus. Pinapakita lang ni John, no? Hindi kasi nungalingan ito. Kasi na-witness ni John eh. Sinasabi niya, walang chance si Jesus na maglagay ng something dun sa mga jars. Wala siyang mailalagay. Kasi nga, punong-puno yung tubig, yung jar ng tubig up to the brim, hanggang dun sa labi. Nakakaintindi tayo dito. Hallelujah. Okay, i-convert natin. Kung yung 6 jars, naglalaman ng 25 gallons na lang. Okay, kasi sabi ng salita ng Diyos, there were about 20 to 30 gallons na laman ang pwedeng ilagay sa isang jar. So, i-compute na lang natin, 6 jars, mumultiply natin ng 25 gallons is equals to 150 gallons in total. Okay? Yung standard bottle ng wine, gaano po kalaki yung bote ng alak? Yung wine pala. Mga ilang ml yon? Yung nabili mo kahagabi, ilang ml? Okay, ang average of 750 ml. Average, okay? So kung 150 gallons, i-divide mo siya ng 0.198 gallons or 750 ml, magkakaroon ka ng 757 bottles. Ganon yung na-provide. Out of 6 jars, nakaprovide siya ng 757 bottles. O sabi ng mga nanginginom yan, yan, pastor. In Pinobride, 700 plus na bottles. So lasingan yan. Take note, hindi natin alam kung hanggang kailan, kung 2 araw pa, 3 araw pa celebration. But I believe, yung ginawa ni Lord, hindi lang for good for one day. Hallelujah. Dahil kasi Pilipino, baluda, lasingan eh. Hallelujah. Ano yung nainom natin kagabi? Syoktong. Ay, hindi na alam ng mga bata yan. Okay. Okay. Ngayon, kung halimbawa, i-divide natin into 20 gallons na lang per barrel. So, at least meron ka 600 bottles. Kung sa 30 gallons per barrel o per jar, meron kang 900 bottles. So, nasa in between tayo, nasa 757 bottles. Okay. Ngayon, eto. Sabi nung ginawa na, nung ibinigay na. Okay. Sabi ng Panginoon, ibigay sa master of the ceremony. Okay? Kung ikaw servant, alam mo tubig yan, tapos ibibigay mo dun sa coordinator. O eto na po yung alak. Hindi po tayo naubusan ng alak. Meron pa po, eto, tikman nyo. Kung ikaw servant, alam mo na ikaw nag-fill ng tubig dun sa jar. Tapos ibinibigay dun sa coordinator para sabihin, eto na ang alak. Susunod ka. Kung ikaw servant, kailangan ka sumunod. Kasi ang trabaho na lang, sumunod sa utos. Okay? So, sumunod po sila. Okay. Then in verse 9, and the master of the banquet tasted the water that has been turned into wine. He did not realize where it came from, though the servants who had drawn the water knew. Alam ng mga servants. Okay? Then yung master of the host, okay, he called the bridegroom aside. Tinabi niya. No, siguro tinawag niya, halika. Tapos sinabi niya, everyone brings out the choice one first,
Then the cheaper one, after the guests, they had too much to drink. Okay? Linalabas na lang yung cheaper wine kapag halos lasing na o medyo may tama na. But you have saved the best till now. Hallelujah. Okay, eto. Nakakalasing ba? Yung alak. Paano nakakalasing? Ba't nalasahan na masarap yung lasa ng alak? Kung yung coordinator, lasing na rin, pero nalasahan niya. Yung masarap yung alak na binigay sa kanya. Ibig sabihin, yung alak na pinrovide ng Panginoon, hindi siya nakakalasing. Nakakapagpabuhay ng panlasa. Hallelujah. Ibig sabihin, ang pagkilos ng Panginoon nakakabuhay ng pananampalataya. Hallelujah. Okay? Then, ano yung purpose? Ito, may problema. Okay? Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng milagro. Ano yung dahilan? Okay. In John 2:11, ito yung dahilan. What Jesus did here, ito, nagsasalita na si John, the beloved, in Cana of Galilee, was the first signs through which He revealed His glory. And His disciples believe in Him. He revealed His glory. He revealed His power. He revealed kung sino siya. Alam mo yung mga bagay sa buhay natin, as the Lord provides, yung ordinaryong bagay sa buhay mo, kapag ang Diyos ang kumilos, mamamangha ka dahil mga best things yan sa buhay mo. Hindi, they are not just ordinary. Kapag ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Lalong-lalo sa pangangailangan mo. Kapag si Lord ang nag-provide, ay grabe. Hallelujah. Mapapawaw ka na lang. Ewan ko lang, no, kung sa lahat ng mga provision na binigay sa atin ng Panginoon, di ko lang alam kung bababa pa yung pananampalataya mo. As of last July, ewan ko lang kung bumababa yung pananampalataya mo. But I believe, itong first Sunday din ng August, tumataas ang ating pananampalataya. Dahil ang Panginoon nagtatrabaho sa buhay po natin. Jesus took what is empty, fill it to the brim, and turn it into the best. Abundant provision at the right time. Tingnan nyo, no? I-compute natin kung ano yung halaga ng wine. Kapag daw po, bumibili ka ng ordinary, everyday wine, ang presyo daw po niyan, sabi ng Google, is $20 to $50. Okay? Punta na lang tayo sa $20, i-multiply mo na 750, okay, 750, $20 times 750 kasi $20 per bottle eh. So, malamang 1,200 pesos. Yung talagang legit na wine na pang araw-araw. Magkakaroon ka sa peso natin, ang halaga niyan, yung 6 jars of stone, ang presyo niyan is 908,000. 908,000. Yung presyo. Sa $20, no? Ngayon, kung yung pag-uusapan natin, yung top best, yung mga medyo sikat na alak, okay, may presyo daw yan na $3,000 per bottle. Sa sobrang mahal, $3,000 daw, $3,000 per bottle. So, imumultiply mo yan na 757 bottles. No, lalabas yan mga $2,271. Ang equivalent sa peso niyan is 136,260,000. Punta tayo sa luxury wine. Alam mo yung luxury wine? Yung mga collectors. Okay. Kapag daw, ang presyo niyan, kung top, okay, kumbaga, merong in-auction dyan may papakita ba natin? Okay. May record-breaking na in-auction in 1945. Ang pangalan niya is Romani Conti. Conti lang to pero ang mahal. Okay? Ang presyo daw niyan is $812,500. Yung isang bote. Siguro po, tangin naman may pakanyang-kanyan mo. Gagawa may pabanglo. Okay? Kasi ang presyo niyan is about 48,700,000
750,000. Isang bote. Ang presyo niya, mansyon na bahay. Inuman me. Kaya nga, collector's item. Okay? Pero kung titingnan natin, kung yung average na lang, yung mga best wine, no, yung talagang luxury wine, collector's wine, na ang halaga is $22,000. Okay? I-multiply mo niya ng 750 bottles. Ang halaga niyan is $16,654,000. Ang presyo niyan, almost 1 billion pesos. Ang pinrovide ng Panginoon dun sa kinasal na nagkulang ng alak. No ka rin ka pa. The master of the banquet said, "You have saved the best till now." Jesus did not just provide wine. He provided the equivalent of at least $20,000 per bottle. It's about 750 times na bottles. That's abundant, not just enough. Hallelujah. Kung ngayon, meron pang natirang wine doon sa ginawa ng Panginoon. Kung ngayon, hindi lang $818,000 ang halaga niyan. Alam nyo kaya nakakawalan ng lasing yung alak na ginawa ng Panginoon? Kasi nung tinakman nila, sobrang sarap. Parang nung tinikman mo, parang hindi mo nalulunukin sa sobrang sarap kasi you want to preserve it. Dahil doon ka lang first time nakakim ng alak na ginawa ng Diyos. And I believe, yung mga kumuha, baka hindi na talaga ininom eh. Kumuha na lang sila ng share, inuwi. Kaya walang lasingan na nangyari. Hallelujah. Ren kalasing. Ang talo. Minom ka pa. Biye mo niya, biye mo kayong gino. I-provide niya pa. Bale yo, alam nyo, kung yung isang botelya nagkakahalaga ng 1.2 million pesos, iinumin mo. Are you with me? O rengas bukyo sa rayo na la. Mag third point ta na. Kasi nandin ko pa makanya no. God is faithful to provide, which means He meets your needs through His riches in Christ. Okay? So, tinutugon na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan sa pamagitan ng yaman niya kay Kristo. Okay. In Philippians 4:19, ito yung key verse natin. No? And my God will meet all, not some, it's all your needs. Actually, kung pupunta ka sa Greek Bible, yung needs dyan, it's also wants. So tayo, hindi lang pinoprovide yung needs natin, maging yung gusto natin, pinoprovide din ng Panginoon. Amen. Gusto mo magkaroon ng magandang trabaho, di ba ang ganda ng trabaho mo? Pa-makeup lang, kaya maganda eh. Hallelujah! No? Kaya nga, ito, kung mananalangin kayo na sasakyan o bahay, huwag yung lilimitahan ng Panginoon. Kasi nais ng Panginoon iparanas yung best din sa buhay mo. Because He is our best God who provides our needs. According to His glorious riches in Christ Jesus. Hallelujah! No? Kaya ipapakita ng Panginoon kapag nag-provide ang Panginoon sa kanyang mga anak, nag-glorify ang Panginoon. Amen. Ang tanong, nag-glorify ba siya sa pagtanggap mo? Hallelujah. Ready ka ba na ibalik yung glory sa ating Panginoon? Hallelujah. Don't look on what you don't have. Look at who you have. If we have Christ, we have enough. More than enough. Amen? Kapag nandiyan ang Panginoon, di tayo kailangan mag-worry. Kasama natin yung provider. Kasama natin yung nagmimilagro. Hallelujah. Hindi lang yung alak ang kaya milagrohin ng Panginoon. Maging yung tinapay. Okay, mamaya. Your provider is not limited to your bank account. No, hindi pinag-uusapan yung numbers dito. Okay? Your timing or your resources, He supplies your needs through the endless riches of Christ. Kung si Lord nagmamanifest kung gaano siya ka-abundantly supplied
kung siya'y nag-provide sa mga tao, no, when He was on earth, nung siya'y nabuhay sa Israel, kaya din na gawin ng Panginoon because sabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago. He is yesterday, today, and tomorrow. Okay? Kung sa wedding in Cana, nag-provide na sobra-sobra. Hallelujah. Maging doon sa mana, doon sa wilderness, for about 40 years. Kumakain sila ng mana. Mga 2 million plus na mga Hudyo pinapakain ng Panginoon kada umaga ng mana. Hindi lang yon, sa feeding of 5,000, 5 tinapay, 2 isda, pakakainin, 5,000 lalaki. Hindi pa kasama yung mga anak at mga asawa. Na posible, mga 12 to 15,000 daw yung pinakain ng Panginoon during that time. Ang puhunan, 5 tinapay, 2 isda. Pero nung pinag-pray ng Panginoon, i-divide, nakakain lahat. The Word of God said, hanggang mabusog sila. Alam niyo yung busog? Yung kapag pinindot mo yung tiyan mo, kasing tigas ng noo mo, busog ka na. Ibig sabihin, want to sawa. Ibig sabihin, eat all you can. Pero ang pinag-ugatan, 5 tinapay, 2 isda. Hallelujah. God's supply is not limited by the size of the problem. Kung may problema ka, Lord, karagol na ninekegyo. No, hindi nakasukat ang kapangyarihan ng Panginoon dyan. It's limited only by His riches, and in Christ, those riches never runs out. Hindi talaga yan mauubos. No, hindi sasabihin ng Panginoon, anak, karakal ko na binyeke ka. Rengaliwa naman. Hindi sasabihin ng Panginoon yan. No? Pero eto, before claiming Philippians 4:19, i-consider muna natin yung verse 15 to 18. Moreover, as you Philippians know, in the early days of my acquaintance, this is Paul writing the Philippians, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I sent out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. More even, when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gift, but I desire that is more be credited to your account. So may account tayo. Ibig sabihin, yung pagbibigay sa kanyang tulong sa ministry ng Panginoon, sinasabi ni Pablo na para maintindihan nyo na meron tayong account, ma-credit ito, mailagay sa bank account mo sa langit. Okay? O sa bank account nila sa langit. In verse 18, okay? I have received full payment. I have more than enough. Actually, si Paul, I believe in verse 12, okay? Sinabi niya, alam ko kung paano yung mangailangan, alam ko rin yung sobra-sobra. Ibig sabihin, nakaranas ng kayamanan, yung mayaman si Pablo, at nakaranas din ng hirap. Pero sinasabi niya, he knows how to be content. Dahil kasama niya ang Panginoon. Tapos in verse 13, sinabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, I have received full payment, I have more than enough. Alam ni Pablo to. Okay? I have ample supply that now that I have received from Epaphroditus, the gift you sent. Ito, yung mga Philippian church nagpadala sa Macedonia, sa Thessalonica ng ilang beses, sa Corinth. This time, nung nakakulong na siya sa Roman imprisonment na to, nung pinadala yung tulong kay Epaphroditus. Kung meron kayong anak na isisilang, yan, magandang pangalan yan, Epaphroditus. Epaphroditus pala. Okay. They are fragrant offering, an accepted sacrifice, pleasing to God. Kasi nga gagamitin for His ministry. Hallelujah. Ngayon, after 18, ano sunod? Ano sunod? Galing. Ngayon, sinabi ni Pablo, and, okay, eto na, and my God will meet all your needs according to His richest glory in Christ Jesus. Meaning, bago natin i-claim yan, see to it, tumutulong tayo sa ministry ng Panginoon. See to it, pinagkakatiwalaan natin ang Panginoon sa mga finances natin. Sa economy ng Panginoon,
giving is not about decrease. Sa economy ng Panginoon, giving is increase. Hallelujah. Hindi ka pagkukulangan, hindi tayo pagkukulangan ng Panginoon. Hallelujah. God's provision is connected to our generosity. Kung paano tayo ka-generous, ang Panginoon papalitan niya ng 100-fold. Mas grabe pa. When we give like the Philippians, faithfully, sacrificially, and cheerfully, we position ourselves to experience God who meets all our needs according to His riches in Christ. Meaning, as we position ourselves sa lugar na pinagpapala ng Panginoon, hindi tayo mawawalan ng pagpapala. Aapaw at aapaw ang pagpapala ng Panginoon. Ephesians 3:20 said, with God's power working in us, He can do much, much more than anything we can ask or think. No, sa NIV, He can do immeasurably more than we could ask or imagine. According to His power that is at work within us. Kaya nga, if we said at work, meaning God's glory is being revealed in our life. Pag sinabing at work, kaya nga, bago rin natin basahin ng 20, merong 18. To know how wide, how high, how deep, how long is the love of God to us. And kung ganon kagrabe ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, then sasabihin niya, He can do immeasurably more than we could ask or imagine. Dahil sobra-sobra ang pagmamahal na meron ng Panginoon sa bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. He supplies according to His riches through Christ Jesus. And by His power, we can do far more than we could ask or imagine. So God is faithful to provide. He knows what you need before you ask. He supplies abundantly, not barely enough. He meets your needs through His riches in Christ. In Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Kung binigay na nga ng Panginoon ang Kanyang anak upang tayo maligtas, nag-provide na nga siya ng kaligtasan na wala tayong magagawa, na imposible para sa atin. But God provided. Ang ibinigay sa atin, sobra-sobra, His begotten Son at the cross. His begotten Son at the cross. Kaya ang gusto lang ng Panginoon, sumunod lang tayo. And we will see the goodness of the Lord in our life. Meron ako narinig kwento. Meron pong businesswoman dito sa Pilipinas na naging successful ang kanyang business dito sa Pilipinas. Nag-venture sa Amerika dahil gusto niyang mas lumawak pa yung kanyang net worth. Nagpunta ng Amerika, nag-business din doon. The same business kung anong meron niya sa Pilipinas. 3 years after niya sa Amerika, bumagsak ang business niya sa Pilipinas dahil wala siya dito sa Pilipinas. Sumunod ang business niya sa Amerika. Hindi siya makauwi dahil meron pa siyang kailangang bayaran sa Amerika. Na-diagnose siya na kailangan siyang i-bypass, heart bypass. Meron siyang heart problem. At dahil wala siyang medical insurance, so kailangan lang niyang magbayad kung magkano yung operation na gagawin sa kanyang heart bypass. It's a multiple bypass na gagawin sa kanya dahil nagkaroon ng problema ang kanyang puso. Kristiyano ang babaeng ito. At nung gabing yon, nung nalaman niya yung gastusin na kailangan siyang maoperahan at gagastos siya ng malaking halaga na dolyar ang kailangan, she prayed. Sabi niya, Lord, withdraw muna ako sa bank account ko sa langit. Dahil faithful giver siya sa church. Mag-withdraw muna ako sa bank account ko sa langit para pang-opera ko, para malampasan ko ang problema ko sa puso. That very night, yung babaeng ito nakaranas ng sobrang sakit sa kanyang dibdib. Sobrang sakit. At dahil wala siyang medical insurance, kailangan pa niyang pumila ng ilang araw bago siya mating ng kanyang doktor.
So nagpa-schedule. Dahil hindi niya alam kung bakit siya nakaranas na sobrang sakit sa kanyang dibdib. Alam niya mayroong problema ang kanyang puso. Pero that night nung nag-pray siya, asking for God's provision para sa kanyang operation, nakaranas siya sobrang sakit sa kanyang dibdib. At nung na-schedule na siya for about 1 week or 2 weeks bago siya natingnan ng doktor niya ulit, tiningnan. Tinudi echo, siniti scan, tiningnan kung anong nangyari sa puso niya, bakit nakaramdam siya ng sobrang sakit that night. Sabi ng doktor niya after receiving the result, sabi ng doktor sa kanya, sino ang nang-opera sa'yo? Sabi niya, wala po akong pinuntahan doktor. Walang operation na nangyari sa akin dahil nag-iipon pa ako ng pera. No. Sabi niya, merong indication na ikaw naoperahan na multiple bypass operation. Who did it? Sino gumawa? The God who provides. Our Jehovah Jireh. He is faithful to provide because He has already given us the greatest gift, Jesus. If He give us Jesus, He will not withhold anything else we truly need. Ibibigay ng Panginoon ang ating pangangailangan. Just trust Him. Patiwalaan lang natin siya. Allow Him to work in your life, in our life. Then you will see the glory of God in your life. Type mo lahat ay tumayo. Isa-serve po tayo.